Ay, teka, nagkabit ako ng ganito. Teka lang, kakabit ko muna sandali ito. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Okay. Okay. Ayan. Tanong po ni White Flag. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Okay. White Flag 35. Hello, Idol. Paano po mawala ng walang masasaktang tao? Paano mawala? Baka siguro nagpapakamatay. Ka. Baka nagpapakamatay na to. Ayusin mo sarili mo. Paano mawala ng walang nasasaktan tao? Alam mo, ayusin mo sarili mo. Kasi, ang worst niyan, hindi mo gustong gawin, nasaktan mo yung sarili mo. Bakit? Kasi, simple ang konsepto eh, diba? Mamatay din naman tayong lahat. Kung nagpapakamatay ka na, mawawala ka, tapos walang masasaktan na tao, sasaktan mo sarili mo eh. Ang worst niyan, hindi mo gusto yung mangyari. Yung pagtawid mo sa kabilang buhay, pinakahuling ginawa mo rito, kasalanan. Mas magiging mahirap ang buhay mo ron, maniwala ka sa akin. Kung iniisip ko na pagtapos itong buhay na to, tapos na, baka ma-surprise motherfucker kapag nakita mong may kadugtong pala yung kabila. Tapos makikita mo nga, maghihirap ka ngayon doon sa kabila. Kasi yung huling ginawa mo rito, kasalanan eh. Hindi. Pinupunasan ko kasi lagkit eh. Pagtsagaan nyo muna nakapiraso yung maugat. Pero alam mo, lahat naman tayo dumadaan sa sa mga tough times kung tawagin eh. Lahat tayo dumadaan sa kahirapan ng buhay. Hindi naman sabihin ng kahirapan ng buhay lang, puro pera eh. Diba? May kahirapan ng buhay, puso. May kahirapan naman ng buhay, yung ginawa sa'yo ng kung ano man ang kung sino man. Ito mo, dapat parang... Di ba naka-on? Hindi pala naka-on yung cellphone ko. Ay, yung mic. Audio. Yes. Kailangan, tayo muna natin to. Ganun pula. Ayun, kumukonect na. Okay po. Okay. Hindi nga magandang option yung pagpapakamatay. Ang option, lahat ng problema mo, ayusin mo. Yun na resolution sa problema. Hindi magiging resolution sa problema kahit kailan yung umalis ka rito sa buhay na to na pinatay mo yung sarili mo. Bakit? Gumawa ka lang ng kasalanan eh. Ano ngayon ang pinagkaiba nun sa pumatay ka ng tao? Iniisip mo lang yung konsepto na pumatay ka ng tao. Diba? Gumawa ka ng kagaguhan. Ngayon, pagdudusahan mo ngayon ng matagal-tagal yun dito sa buhay na to. Ang mas worst niya, pinatay mo sarili mo. Pagdudusahan mo ng malala yun pagdating mo sa kabilang buhay. So if you think na matatapos na yung problema mo dahil lang tinapos mo yung buhay mo, surprise, motherfucker. This is not the end. Ayan. Ang pinakamagandang gawin mo, hindi pa ako tapos. Sorry po. Ang pinakamagandang gawin mo, simple. Lahat ng mga problema mo, resolbahin mo. Hindi mo gusto yung buhay mo ngayon, trumabaho ka ng gusto, ayusin mo ang sarili mo. Lahat ng mga problema mo, ayusin mo. Nakita niyo yung nangyari sa akin kanina, diba? So di kahapon, naputokan na nga ako ng gulong. Ngayon, naputokan na naman ako ng kabilang gulong naman. Di mo nakikita yun? Nangyayari sa tunay na buhay yan eh. Yung puta, nagka-problema ka sa nanay mo. Ngayon naman, bukas naman, nagka-problema ka sa tatay mo. Di mo nakikita yun? Nangyayari yan sa tunay na buhay. Ang pinaka-resolution sa lahat ng problema, ayusin mo na kagad yung problema, umpisa pa lang, para hindi magkapatong-patong. Pagdating ngayon ng pangalawang problema, oo, sunod-sunod lang, pero hindi patong-patong. Hindi ka ngayon malulunod sa buhay. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, sir. Sir, medyo malabo yung live mo sa Facebook. Okay lang? Alabo? Malabo. Patingin? Hindi naman. Hindi malabo. Malinaw. Sa taas. Sa taas. Nakikita ko yung sarili ko yun. Oo, malabo. Hindi malabo. Malinaw. Nalilinawan ako. Okay po. Yan, lalabuan pa natin. Lalo dumilim. Ayan. Gusto niyo malinaw? Malinaw. Putang ina. Ayan, sige, gaganyanin ko na lang. Ayan. Hello po, nag-a-apply po ako trabaho. Sige, go. Next question. Paano ko kaya iangat ito ng ganito? Pag inangat dito. Patong mo sa Sa hindi. tissue. Kuha kang isang ball. Baliktad natin tissue. ito. Sa tissue holder. Ito. Okay. Yan, tissue holder. Yon, okay. Yan. Mata ni Gail maganda. Sabi ni BMS Original Online Shop. Panis. Ba't ako? Okay, go. Next question. Ayan, sabi pala ni Adrian Gabriel, thanks sa tip brother, nakabili ako kaso pahirapan, wahaha. Nakabili ng? Hawak si Club. Okay. Yes. Tanong naman po ito ni Jay. Boss, pag tomboy ba nagloko, kasalanan pa rin naming mga lalaki yun? Depende, siguro kung jowa mo yung tomboy. Kasi mo makakalimutan, di ba? Mga babae pa rin yung mga tomboy. So ano ibig sabihin? Pag ginawa mo yung tomboy, babae pa rin yan. Laging tama yan. Palag. Sige, next question. Ayan, tanong po ito ni Michael Perez. Faithfulness or loyalty? Hindi ko na pinaghihiwalayan. Pagsamahin mo na lang.
Hindi ko na pinaghiwalayan. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi ka naman mapupunta sa isang posisyon na kailangan mo pang paghiwalayin yung dalawa na yun eh. So, ang sagot ko ron, simple, pagsamahin mo na lang, ang mga Pilipino, tangina naman, napakahilig nyo kasi dyan sa one or the other. Hindi pagsamahin mo, diploma o diskarte, ba't hindi diploma at diskarte? Oh, sige, next question. Tanong po ito ni Christian Fritz Samuya Kuichon. Basta yun. Hindi ko banggit. Sige na, go. Sayang oras. Minsan ba ginagamit mo ba yung personal na pera mo sa negosyo mo ngayon? Ngayon, hindi na. Ito na mismo, umiikot na to. Yung 50 mil, yun lang yung personal na pera, yun. Yung 50 mil, personal na pera. Pero hindi nagme-make sense na gagamitin ko yung personal na pera ko para dito sa negosyo na to na ano. Hindi. Pinapaikot ko na ngayon yung 50 mil. Yung mismong 50 mil, yun lang talaga yung budget dun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, lumaglag yun, makikita mo, mangungutang ako. Bakit? Kasi yun yung normal eh. Yun ang normal sa mga bagong negosyante, in case hindi nyo alam. May budget ka, konti, 50 mil, ganun. Kung kulang yun, ang normal, magtatrabaho ka. Tapos yung sweldo mo, yun ang tatapal mo ron. Kung wala ka naman trabaho, mangungutang ka. Yun ang normal eh. Kung hindi man sa mga kamag-anak mo, sa mga ibang tao, mangungutang ka. Yun ang normal. Eh, hindi naman dumating sa ganung punto na kailangan ko pa mangutang eh. Kasi sumakto naman yung pera. Sumakto naman. Yan ang sagot ko ron. Yung 50 mil, yan mismo yung pinapaikot ko. Walang hindi nadagdagan na yan. Sige, next question. Tanong po ito ni Alfred Hart Acuna. Sir Chi, yung tattoo kaya yung sinasabi sa Bible na mark of the beast na hindi ko alam. 666? Hindi ko alam. Basta ang sabi, tanda yun sa noo at saka sa kamay. So, hindi ako sigurado kasi mahirap naman tatuan tapos ang konsepto ng tattoo hindi ka makakabili at makakapagbenta nang wala ka ng tattoo na yun. Magiging optional lang ang tattoo habang buhay. Duda ako magiging mandatory ang tattoo kahit kailan. I have my doubt on that. Sige, next question. Ito po, sabi po ni Remspit, I miss you, brother. Kamusta ka, brother? Bisita ka naman dito minsan. Bisita ka rito. Pagka meron kang sobrang panggasolina, bisita ka rito. Ako nang bahala sa'yo, tropa naman tayo. Sige, next question. Ito, tanong naman po ito ni Mochiu. Pag nahihirapan ka, basahin mo na lang kung ano yung nababasa. Mochi. Sir, paano po may improve yung communication skills natin? Kailangan mo makipag-usap sa mga tao. Even better kung dadagdagan mo yung vocabulary mo. Magbasa ka kasi ng mga isang salita lang kada araw ang idagdag mo sa vocabulary mo. Malaking bagay na yun, ha? Paglipas ng 365 days, then you have 365 words that you already know. 'Di ba? Yun. Madagdagan lang yung vocabulary mo, malaking bagay na. Lalo na kung alam mo eksakto kung ano ibig sabihin ng bawat salita. Kasi bawat salita may kanya-kanyang bigat. Walang dalawang salitang parehas ang meaning. Bawat salita may kanya-kanyang bigat. Bawat salita may kanya-kanyang ibig sabihin. Bawat salita may kanya-kanyang iba-ibang interpretasyon. Iba dun sa nauna na akala mo parehas lang. Yun ang normal eh. Ngayon, dadagdagan mo vocabulary mo, mas malaking pakinabang sa iyo yun kung alam mo kung paano gamitin ang mga salita. Halimbawa, bigyan kita ng isang magandang halimbawa. Yung salitang mayabang. Sa madalas na pagkakataong kinakapit sa akin ng mga tao yun eh. Boastfulness. Pero ang pinaka-common na meaning ng salitang mayabang nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo para pataasin ang social value niya. Hindi naman ako nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo eh. Maaari pwede sabihin mo, arrogante si Chester. Yun, pwede, lalapat sa akin yun. Bakit? Kasi nagsasalita ako ng mga bagay na totoo at nagpapataas ako ng social value ko dun sa mga bagay na sinasabi kong totoo. Yun ang ginagawa ko eh, 'di ba? So ngayon, ang nangyayari, minsan may mga pagkakataon, maririnig mo ko parang ang tunog, nagpapakasira ako sa mga bagay na alam ko na totoo. Yun pwede mong ikapit sa akin. Pwede mong sabihin na si Chester arrogante. Yun pwede siguro. Lalapat siguro sa akin yun. Pero yung mayabang, anong bagay ang pinagyabang ko? Nakikita mo naman nasa kalsada ako nagtitinda eh, 'di ba? Ano ipagyayabang mo pagka nasa kalsada ka at nagtitinda na mukha kang mahirap? 'Di ba? Yun. Pilipinas, matuto kayo kung paano gumamit ng salita. Hindi lahat ng salita lapat sa mga tao. Yung salitang mayabang, hindi lalapat sa akin yan kahit kailan. Kasi ano naman ang pinagyabang ko? Tangina, wala ka naman nakita sa akin na parang katulad ng iba na parang mga sports car, na sasabihin ko, akin to, kahit hindi naman totoo. Diba? Yun ang masasabi ko tungkol dun. Paano magiging magaling sa communication? Kailangan mo talagang mag-aral. Kailangan mong regular na makipag-usap sa mga tao para ma-practice mo yung mga bagong salitang natutunan mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Paul Molina, shoutout kami yung taga Bulacan na pumunta dyan ng isang gabi. Salamat po sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Maraming salamat, na appreciate ko.
Hindi naman ako importanteng tao para dayuhin pa ako eh. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko galing sa Biblia, galing kay Solomon, mabuting balita galing sa malayong lupain ay gaya ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa. Siguro nakakakita lang ng mga bagong balita sa akin yung mga tao o mga bagong point of views yung mga tao. Kaya ngayon nagsisipuntahan sila galing sa mga malalayong lugar. Pero sino naman ako? Wala, tindero sa kalsada. Importanteng tao ba ako? Hindi. I don't even look at myself as someone important enough para pakinggan at para, alam mo yun, para puntahan ng mga tao galing sa mga malalayong lugar. Yung mga iba nga nangungulit sa akin, kumandidato daw akong senador eh. Eh isipin mo tangina, I don't even see myself as qualified for any position in the government. Kahit paano, hindi ko nga nakikita yung sarili kong qualified ako eh. Basta ang alam ko, naninindigan ako sa mga bagay na pinaninindiganan ko. Pero kung lalapat man ako sa kahit na anong posisyon sa gobyerno, I don't think so. Hindi naman ako importanteng tao para puntahan ako ng kahit na sino. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng gusto. Lalo na doon sa mga bumabiyahe ng mga malalayong lugar. Para lang makapunta rito, para lang matikman yung sinigang ko at makipagkwentuhan sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo, binibigyan nyo ako ng sobra-sobrang importansya na kahit ako hindi ko nararamdaman na deserve ko yung importansyang ibinibigay nyo sa akin. Maraming salamat. Sige, next question. Tanong po ni Danica Bartolome, Boss, masama po bang umamin sa kasalanan ng iba? Depende siguro sa kung anong intention mo. Kung mabuti ba o hindi. Kasi doon magkakatalin sa intention kung mabuti o hindi 'di ba? Pwede kang umamin sa pagkakasala ng iba, umako ng pagkakamali ng iba, kasi ganun merong mga iba na nagkamali ng pili ng makakasama sa buhay, tapos nagkaanak sila doon sa mga taong mali. Ngayon, meron namang mga tao na umako nung pagkakamali na yun. 'Di ba? Na yung anak inampon na mismo nung kinakasama niya. I don't think there's anything wrong with that kung maganda intention mo. Pero pagkatulad ni Alice Guo, 'di ba? Tangina, yun nga, umiiwas alam mo, obvious naman 'di ba? Obvious naman Depende sa intention, palagay ko. Depende sa intention. Kung mabuti intention mo, palagay ko it's a noble thing na umako ng pagkakamali ng iba. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ulit ito nang naiinitan. Sir, anong masasabi mo sa minamanyak ng pinsan? Just stay away from them. Stay away from them. Alam mo, you may find this interesting. May mga ibang mga balita ako at may mga ibang mga research ako nakita. Yung parang first time na merong sexual desire sa pinsan. Towards sa pinsan. Meron akong mga ganong balita. Meron din ako nakikitang mga ganong kwento Hindi lang sa internet, pati sa tunay na buhay So just stay away from them. Ganon na lang kasimple. Pag opposite gender, tapos alam mo nang may something wrong, stay away from them. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi sa'yo ni Mr. L. Suave, ganito yung mga taong nawala ng trabaho at nagiging motivational speaker na lang sa internet. Oo, na lang ako sa'yo. Pero sigurado ako sa'yo, malamang ikaw yung walang trabaho. Kasi kung may trabaho ka, malamang tulog ka na ngayon para pumasok ka sa trabaho bukas, o nasa trabaho ka ngayon, minding your own business. Pero yung mga katulad mo, yan yung mga malamang walang kisame yung bubong Malamang wala rin palitada yung dingding. Bakit? Ibobo ka You just made a conclusion out of nothing, out of thin air. Diba? Alam mo, ako nga maingat ako sa opinion pero kayo wala kayong ingat sa sarili nyong opinion diba? Madalas pa nga, tignan mo, check mo yung profile niyan, fake account. Kung hindi fake account, lock profile. Naka sa TikTok. Alam mo na. Pag sa TikTok, masyadong malalakas ang loob ng mga tao na yun Pag sa TikTok, masyadong malalakas ang loob ng mga tao, wala na sa lugar. Wala na sa lugar yung lakas ng loob nila. Bakit? Kasi meron silang pakiramdam na hindi naman sila accountable for the repercussions of their actions kasi fake account nga gamit nila. Diba? Ang tatapang nyo kasi, pero tignan mo, kahit isa dyan sa mga matatapang na yan, ito nakakatawa, kahit isa dyan sa mga matatapang na yan na magsasalita na hindi maganda tungkol sa akin, nung pinapupunta ko kayo sa Tondo, ba't ni isa sa inyo walang lumitaw? Ba't nung pinapupunta ko kayo dito, ni isa sa inyo hindi lumitaw? Akala ko ba tatapang ninyo? May gusto kayong patunayan, di ba? O, lumitaw ka rito. Ngayon, labanan mo ako ngayon ng debate, kung palagay mo, mas magaling ka pala kaysa sa akin, di dapat ikaw yung pinakikinggan ng internet. Sorry, sino ka nga uli? Sige, next question. Tanong po ni Mr. JG07, Boss, anong masasabi mo sa sinasabi na gumagawa ka lang daw ng ingay kay Bugoy kasi magtitinda ka ng Paris, marketing strategy mo lang daw yun? Wala, oo na lang ako sa'yo. Ganun na lang ako simple. Palagay mo ba kailangan ako magtinda rito?
Palagay mo ba kailangan ko yung barya na kinikita rito sa Pares? Ang hirap dito eh. Madali pa sa real estate eh. Puto, sa real estate, makabenta ka ng 2, 3, 4 na malalaking bahay na mga mansyonin. May 1 milyon ka na eh. Di mo alam kung gaano kadali sa akin gumawa ng pera. Itong gantong klase ng bunganga, palagay nyo ba mahihirapan akong gumawa ng pera? Yung totoo. Ganyan kakatanga para ungkatin, para isipin na marketing strategy para magbenta ng Pares. Tangina, ganun kakabobo para isipin na marketing strategy lang yan para lang magbenta ng Pares. Ay, niyari ba tayo na TikTok? Niyari tayo? Tangina. Hindi tayo makapag-yosi. Nakakainis. So, mag-yosi. Sabi tuloy nitong isa, cigar to cigarette daw. Real quick. Tanga ka kasi, di ba? Ilulugar mo yung kapritsyo mo. Hindi mo alam magkano yung cigar mo. Ay, sorry. Tanga ka kasi, di ba? Ilulugar mo ang kapritsyo mo. Alam ka naman magsigar ako rito sa tabi ng kalsada kung di ka ba naman ulul. Alam ka naman mag-dress ka kung nasa tabi ka lang naman ng kalsada tapos yung birthday party, kalsada lang pala, di ba? Tangina, pagka nasa kalsada ka, mamaong ka. Pagka nasa kalsada ka, ilalapat mo yung suot mo, pati bisyo mo ilalapat mo. Hindi puta, 'di ba? Naka-wine ka sa tabi ng kalsada. Ano ulol? Bobo ang puta. Ganyan kasi kabobo yung mga taga TikTok eh. Ganyan kayo kabobo, lalo na yung mga fake account na mga batang, mga maliliit na yayabang-yabang. Akala mo layo ng mga narating sa buhay. Pag check mo ng resume, wala pala laman. Sige, next question. Ito, tanong naman po ito di Zian Obay. Anong po pinaka naging challenge mo sa Project 1M, boss? Tao. Pinakamalaking challenge talaga. Pinakamalaking challenge, tao. Mindset ng mga tao. May mga tao akong nakuha, tangina. Kung hindi tulig, tulala. Kung hindi tulala, bobo. Kung hindi bobo, psycho. Kung hindi psycho, mapasok, mahindi. Kung hindi mapasok, mahindi, ma-late, walang pakialam. Yun ang madalas na struggle ng isang negosyante. Tao. Kasi, madali lang naman yung konsepto eh. Ano konsepto? Bibili ka, at chap-chapin mo, hihiwain mo, lulutuin mo, bebenta mo ng mas mahal kaysa pagkabili mo. Ang dali ng konsepto eh. Nagkakaproblema along the way. Along the way, doon nagkakaproblema. Pero yung mga maliliit na yung gulong, ganun, ay simple lang yan eh. Sumabog yung gulong, simple lang yan eh. Kahit araw-araw pa tayo sabogan ng gulong, madali lang. Pupunta ka ron sa ano tawag dito, sa vulcanizing shop. Kapag sobrang luma na talaga, hindi na talaga kaya ayusin yung gulong, bibili ka ng bago. Pero overall, sobrang dali lang ng konsepto na sinabugan ka ng gulong eh. Sobrang simple lang ng konsepto na ubusan ka ng gas dito habang nagtitinda. Pwede ka namang humanap, ikot-ikot ka lang dyan sa paligid, mga tok ka lang ng mga nagbebenta ng ganyan pag bubuksan ka eh. Siyempre, customer yun, benta pa rin nila yun kahit sabihin mong gabi na eh, diba? Minsan, pagbibigyan ka eh. Pero overall, ang pinakamahirap talagang ayusin yung tangina sinabi mo na isang beses, kailangan mo ulit-ulitin. Kung di nyo napapansin, hindi nga kami makarating ng alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi. Diba? Ba't hindi kami makarating? Tangina tao eh. Diba? Pero sa akin, ang bottom line, simple. Hindi na importante kung ano yung mga struggles, resolbahin mo na lang. Pag talagang hindi talaga nagpaparesolba sa'yo, talagang ayaw talaga sumunod, tanggalin mo na lang, palitan mo ng tao. Diba? Ganun kasimple. Hindi nyo napapansin, papalit-palit ako ng tao, diba? Hindi nyo napapansin, palit-palit ako ng tao. Meron lang mga mainstay. Pero yung mga mainstay, ganun din naman eh. Alam mo, sasabihin mo, napakalupit mo naman, Chester, hindi, tinatanggal mo agad yung tao. Hindi ko agad tinatanggal yung tao. Sila nagtatanggal sa mga sarili nila. Sila nagtatanggal sa mga sarili nila eh. Alam naman nila yung batas ko eh, di ba? Uulit-ulitin ko pa ba? Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lang. Tapos parehas yung pagkakamali. Parehas yung pagkakamali. Ayaw talagang ayusin yung pagkakamali. Ano, re-retain ko ba yung ganun? Palit lang tayo ng kalagayan eh, di ba? Palit lang tayo ng kalagayan. Ako kaya yung hindi kita bayaran on time, o babayaran kita kulang yung bayad ko sa'yo. Hindi kaya palitan mo ako bilang boss mo, mag-apply ka na lang sa iba. Palit lang tayo ng kalagayan eh, di ba? Kanya-kanya lang naman tayo ng trabaho eh. Ang trabaho ninyo sa akin, kung ano yung inutos ko, gagawin nyo. Ang trabaho ko naman sa inyo, pag panahon ng bayaran, kailangan bayaran ko kayo. Ganun lang kasimple yun eh. O ngayon, it's just a matter of understanding each other and executing on the things that we already understand. Gawin lang natin kung ano yung mga bagay na alam naman na natin. Alam na natin yun eh. So, pinakamalaking struggle ko talaga dito sa Project 1M, tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Head Over Heels, anong mangyayari sa staff mo after ma-reach yung goal na 1M? Pagpapatuloy mo ba or papahandle mo na lang? Yan, maganda. Alam mo, sagot ko dyan? Abangan. Abangan. O, sige, go. Tanong po ito ni Christian Fritz Samuya Quichan. Bakit kaya ang hirap magpapasok ng PNP kahit pasado naman sa eligibility? Ano, PNP? Yes po.
syempre, magiging tagapagtanggol yun. Masyadong malaking privilege yung makukuha nila. Hindi nyo lang alam, power comes with privilege. Hindi naman nila gustong ibigay yung pribilehiyo na maging pulis ka sa kahit sino na lang tapos aabusuhin mo. Kasi technically, tinitingala ka na ng mga tao as soon as magsuot ka na uniforme ng PNP. Diba? Oo, merong mga taong hindi masyadong maganda ang tingin sa PNP. Pero ang pinaka-bottom line nun, malaking kapangyarihan rin maaatang sa balikat mo. At ang ibig din sabihin nun, magkakaroon ka ng mga privileges na out of the usual. Yun. Tignan mo, katulad lang halimbawa ng mga pulis dito sa paligid, ako personal, I feel the necessity para yung mga pulis sa paligid, bigyan ko ng libreng pagkain. Ako nararamdaman ko yun. Hindi nila hinihingi sa akin yun. Pero as a private citizen, itong mga tao na to, itong mga pulis na nasa paligid ko, sila yung nagpoprotekta sa amin lahat. Lahat, as in literal, lahat nitong barangay na to, lahat nitong bansa na to, sila yung nagpoprotekta sa amin dito, and they are putting their lives on the line for us. Inilalagay nila yung buhay nila para sa atin, para makatulog tayo ng payapa at mabuhay tayo ng payapa gabi-gabi, araw-araw. So ako nararamdaman ko naman, I feel the necessity na magbigay sa kanila pabalik. Kaya minsan may mga pagkakataon, pag halimbawa nakikita ko yung mga pulis dito, minsan binibigyan ko libre. Pero automatic sa akin dito, as long pagka pulis ka o public servant ka in general, tanod ka o sa barangay ka o sa munisipyo ka, basta public servant ka, automatic kagad may discount ka. Automatic sa akin yun. Malaman ko lang na pulis ka, hindi kita sisingilin ng regular price, may discount ka. Malaman ko militar ka o navy ka o sundalo ka o kahit na ano ka basta public servant ka in general, kahit tanod ka, kahit sino ka pa, may discount ka sa akin, automatic yun. Kasi I feel the necessity na magbigay sa'yo kasi nga, pinangangalagaan mo kami para manatili kami, mga private citizen, na mga ordinary citizen na payapa at namumuhay ng maayos. So ngayon, alam mo na, may mga privileges yung pagiging pulis. Hindi basta na lang mapupunta yan sa kahit na kanino, kaya mahirap talaga makapasok sa pagpupulis. Yun ang sagot ko ron. Maaaring mali ako. Hindi naman ako pulis eh. Hindi ko alam eh. So ang sinasagot ko lang sa'yo, as a private citizen, yun ang palagay ko. Next question. Tanong naman po ito ni Tongkoy Bellino ECS6. Naniniwala ka ba sa albularyo na nakakausap yung demonyo at engkanto sa katawan ng nasuniban? Meron kasi sa Biblia, meron daw ikaw nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na hari ng mga demonyo. So kahit mga demonyo, kaya magpalayas ng kapwa nila demonyo. Sorry, hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Hindi ako naniniwala sa mga albularyo kasi iba nga dyan, tangina. Dadalhin sa kanila, sabi gumaling na daw. Paglipas ng ilang araw, patay na eh. Hindi ako naniniwala dyan. Mas naniniwala pa rin ako sa Western medicine. Pag may kinalaman sa mga sakit ng mga tao, hindi ako naniniwala rin sa ano. Yung ibang mga albularyo, effective. Kasi alternative medicine yung ginagawa nila. Yung alternative medicine, naniniwala ako ron. Hindi naman kasi pagka-albularyo yun eh. Pero may mga albularyo, nagpa-practice ng alternative medicine. Pero may mga ibang albularyo, hihipa na ganun. Taka na, palagay mo ba, gumaling yung tao, kakaihip mo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Minsan, nakakagaling kasi placebo effect eh. Pero generally, yung mismong ginagawa nila, generally, I don't think it's healing anybody. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi po ni Nabs Gian, nagising ako kasi need ko ng manood ng live ni brother. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Okay, go next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Yong, sir, masama bang humindi at tumanggi sa pamilya mo, lalo na kung napapagod ka na? Hindi. Kaya nga tinatanong mo sa akin yan eh, kasi pakiramdam mo, tama, na tumanggi ka sa kanila. Pero parang medyo nagdududa ka kasi kapamilya. Diba? Isipin mo na lang na hindi lahat ng kadugo kapamilya. Ganon. Let's just put it into context na hindi lahat ng kadugo kapamilya. May mga kadugo, nakadugo lang sila, pero hindi talaga sila kapamilya. Kadugo lang sila. Yung mga sila lang yung nakikinabang. Tapos pag sila na yung kailangan, hindi mo mahagilap. Yung mga yan, hindi naman kapamilya yan. Kadugo lang yung mga yan. Dugo lang. As in, tsumamba lang talaga na pare-parehas lang kayo ng dugo na nalalaytay sa mga ugat ninyo. Dugo lang yan. Pero sa akin, kung sino yung nandun para sa akin, andun din ako para sa kanila. Yun ang sagot ko rin. Sabi tuloy ni Taguchi, CMJ, Kapag pupunta ako dyan, kasama ko anak ko na babae na magiging pulis, may discount pala. Thanks in advance. Magiging pulis pa lang yun. Pagka-pulis na. Pagka-pulis na. Kasi pagka-pulis na, nagseservisyo na sa bayan yun eh. Pag hindi pa naman pulis, private citizen pa rin yan. Pagka-pulis.
So, yun, papaalala ko lang po sa inyo, lahat ng mga pulis, barangay, munisipyo, o kahit saan ka pa nagtatrabaho sa buong Pilipinas, basta public servant ka, automatic may discount ka. Di kita sisingilan ng full price. Sige, next question. Sa ang haba. Ayan. Tanong naman po ito ni Fritz Lons. Brother Chi, may posibilidad ba na ang Bible na pinagbabasihan mo ay edited lang ng sinaunang mga tao para makontrol nila ang mga tao? Alam mo, inopen ko rin naman ang sarili ko sa ganung possibility. Hindi naman ako parang, alam mo yun, hindi naman ako parang, Biblia yan, ultimate yan, wag mong questionin. Hindi ako ganun eh. Kilala niyo naman ako eh, di ba? Hindi ako basta na lang naniniwala sa mga bagay-bagay na walang pruweba eh, di ba? Sa mas madalas na pagkakataon, hinanapan ko na muna ng pruweba yung mga bagay-bagay. Ngayon, may mga bagay sa Biblia na syempre hindi ko mahanapan ng pruweba kasi, alam mo yun, it has been thousands of years and the terrain has already been changed. Halimbawa, katulad yung Hardin ng Eden. Hindi ko kayang patunayan sa'yo na kung nasaan eksakto yung Hardin ng Eden na yan eh. Hindi ko kayang patunayan sa'yo yan kasi nagkaroon na ng masyadong maraming pagbabago sa terrain ng lupa para maituro ko pa sa'yo eksakto kung nasaan yung Hardin ng Eden. Pero marami kasing mga bagay na pinagbabasihan ko sa Biblia na mga out of the usual. Yung katulad halimbawa, yung biometrics, nakasulat yun nung unang panahon pa eh. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao para malaman nila na sila ay kanyang nilalang. Diba? Tapos, yung 40:22 ni Isaiah, siya na nakaupo sa balantok ng lupa. He who sitteth in the circle of the earth. Siya na nakaupo sa balantok ng lupa. Alam mo yun, ang dami masyadong pruweba eh. Overflowing yung ebidensya sa parehas na Biblia at saka Quran eh. Sa Quran, nakasulat naman na ang mga bituin namamatay. Which is, 1,000 taon na yun lumipas para sabihin ang mga bituin namamatay. Diba? Alam mo yung, halimbawa, yung tungkol sa bata sa sinapupunan, may detalye tungkol dun sa Angkoran eh. Alam niya ng mga Muslim, may detalye ron sa libro nila yung tungkol sa bata sa sinapupunan. So masyadong maraming surrounding evidences para sa ganun ka primitive na type of civilization, yung mga nakasulat dun sa mga lumang libro para sabihin ginawa lang yun para manipulahin ng mga tao. Yun. Actually, kung makikita nyo nga, may mga bagay doon na, alam mo yun, mabigat sa tao na, na gawin eh. Halimbawa, yung pagkain ng, ganyan, katulad nun, titinda tayo ng baka, diba? Yung pagkain ng taba ng baka, ang sarap kasi nun eh. Pero nung unang panahon ng Israel, bawal sa kanila kainin ng taba. Bawal sa kanila kainin ng taba. Kahit anong taba, susunugin sa dambana. Yun ba para ma-manipulate yung mga tao? Para saan yung manipulation na bawal kainin ng taba? Halimbawa, yung bawal kumain ng baboy. Di ba? Para saan na kailangan pang ipagbawal ang pagkain ng baboy? Masarap nga yung baboy. Kung manipulation lang naman ang dahilan nun, sana yung mga pabor lang sa gobyerno, kasi gobyerno lang naman ang magtsatsagang mag-manipulate, di ba? Sana yung mga pabor lang sa gobyerno yung mga batas. Pero kahit nga sila sa gobyerno, pag ipinagbabawal yun, mga hukom, huwag kayong tatanggap ng suhol. Di ba? Kasi bumubulag yan sa mata. Tamo? Ultimo sa gobyerno, bawal yan eh. Sa mga sundalo. Ang sabi, kayong mga kawal, magkasya kayo sa inyong sa kabayaran sa inyo. Di ba? Alam mo yung masyadong maraming governing factors para sabihin, masyadong maraming governing factors sa mga taong nasa gobyerno para sabihin na minamanipulate lang ng gobyerno ang mga tao sa pagpapasulat ng Biblia at ng Quran. Iyon ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni MC Paralag. Sir, anong masasabi niyo sa tribal war na nangyayari ngayon sa Kalinga Mountain Province? Matagal naman na yan, hindi naman bago yan eh. Dati pa yan tribal war na yan. Hindi naman na bago yan. Normal naman talaga kasi tribal mentality talaga na you are against another tribe kasi ang loyalty mo nasa isang tribo. Normal na yun, dati pa yan. Hindi naman na bago yan. Uulitin ko, hindi na bago yan. So yun ang sagot ko ron. Hindi na bago yan. Uulitin ko, hindi na bago yan. Normal yan sa mga tribo in general. Ngayon, ganun pa rin naman eh. Diba? Tignan mo, yung mga faction natin sa mga faction natin sa politika. In a sense, that's also may be considered tribe. Diba? Yung tropang, diba, yung kay Duterte versus yung kay Marcos. Diba? May dalawang faction ngayon. Normal yun. Normal sa mga taong magbuklod-buklod. Tapos itong isang buklod na to, kalaban ng kabilang buklod. Yun ang sagot ko ron. Sorry po. Bless you. Sige, go.
Tanong naman po ito ni John Mark Jemedin. Boss, paano huminto sa pagyoyosi? Kailangan, eto, coming from me na ako mismo naninigarilyo. Nung nasa Tondo ako, ni isang stick wala. Isang buwan yun, straight. Malinis ako ron. Isang buwan, straight. Wala kang makikita na kahit na isang video ko o kahit isang picture ko na nagyosi ako nung nasa Tondo ko. Wala nun, wala. As in, zero. Kasi, yung nasa Tondo ako, ayokong dugasan yung proseso eh. So, wala talaga akong dinalang pera doon bukod sa piso lang talaga. Wala akong dinalang pera doon. Ngayon, sobrang importante sa akin kasi na manatiling totoo dun sa bagay na ginagawa ko dun sa Tondo eh. Bakit? Kasi, yung konsepto ba na hindi lang siya dahil pinapanood ako ng mga tao, kundi gusto ko rin kasing i-challenge yung sarili ko. Tapos alam niyo yun, tangina, nagkalagnat ako ron, nagkasakit ako ron, tapos naglalaway pa ako ron kasi nga, gusto ko nga talaga magyosi. Nagkaroon ako ng parang withdrawal syndrome nun. Hindi ko makakalimutan, nagkaroon ako ng withdrawal syndrome nung nasa Tondo ko. Pero nagkaroon kasi ako ng konsepto na mas malaki pa kesa sa sarili ko. Yun yung pagmamahal ko sa mga kapwa-tao ko. Pag nagkaroon ka ng bagay na ipinaglalaban mo na mas malaki pa kaysa sa sarili mo at sa bisyo mo, whether it be pananampalataya o pagmamahal mo sa pamilya mo o pagmamahal mo sa Diyos o pagmamahal mo sa bansa mo, pag nagkaroon ka ng ipinaglalaban na mas malaki pa kaysa sa sarili mo, yung bisyo mo mismo kaya mong tanggalin. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ni John Michael, Boss, totoo ba ang Serena? Salamat po sa pagsagot. Yung nilulublob sa sa drum? Ako'y isang sirena. Hindi ako naniniwala rin sa sirena. Kasi kulang yung ebidensya. Kung totoo yan, dapat masyado ng maraming nahuling ganyan. Pero merong mga ilan, isa-isang piraso na para, alam mo yun, kapiraso lang yun eh. Hindi ba katulad ng tuna? Alam mong marami talagang tuna. Diba? Magdududa ka pa ba na maraming tuna? Diba? Magdududa ka pa ba na may megalodon? Minsan panahon na parang parte ng, alam mo yun, yung mga Jurassic era pa yung megalodon na yun, diba? Kasi ang dami nga nating nahuhukay na ganun. Lalo na yung mga ipin-ipin nila. Yung iba nga mga ipin, diba, kinikikil pa, tapos nilalagay dito na parang pendant, may kasamang So, ayun, hindi, kulang-kulang yung ebidensya para patunayan yun. Good morning. Meron pa yata, ewan ko. Pero wala nang gulay, brother. Karne na lang at saka taba. Wala nang gulay, karne at saka taba, meron. Okay, go. Next question. Tanong po ni Jake Hope. Sabi niya, anong pinagkaiba ng Shia at Sunni? Nakalimutan ko kung alin doon sa dalawa eh. Pero ito, ganito. Nung namatay si Muhammad, baka confirm to ng mga Muslim, baka mali ako rito. Pero nung namatay si Muhammad, wala kasi napagpatungan ng kamay. Yung kasi ang standard procedure noon sa panahon ng mga Hudyo eh. Yun din ang standard procedure noon ng mga panahon ng It doesn't matter na kung Hudyo o nung mga panahon ni Abraham in general, na ang uso nun, patungan ng kamay. Tapos yung pinapatungan ng kamay, yun ang binibigyan ng basbas. Tapos yun din yung binibigyan ng kapangyarihan na maging successor nung predecessor. So kung halimbawa, ikaw ngayon yung namamahala tungkol sa isang kongregasyon o ikaw yung kinoconsider na matanda, yung susunod na matanda papatungan ng kamay para yun yung magiging official na parang chief ng tribe. Parang ganun dating yun, diba? Pero nung panahon ni Muhammad kasi walang napagpatungan ng kamay nung namatay ang propeta Muhammad. Ngayon ang nangyari, nahati ngayon sa dalawa, isang Shia at saka isang Sunni. Isa doon sa faction na yun, nakalimutan ko lang kung Shia o Sunni. Isa ron sa faction na yun mga kamag-anak ni Muhammad. Tapos isa ron sa faction na yun mga taga-sunod ni Muhammad. So nahati sa dalawa. Yung kalahati mga kamag-anak ni Muhammad, tapos yung mga kalahati mga taga-sunod ni Muhammad. Ngayon, isa ron sa faction na yun, naging extremist sa panahon natin ngayon. Tapos isa naman doon sa faction na yun, sila naman yung peaceful side. Sila naman yung maraming ngayon sa buong mundo, tapos sila naman ngayon yung nakakapamahala ng, alam mo yun, sila yung mababait na mga Muslim. Yung kabila naman, sila naman yung parang extremist. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Nabs, di pala tanong ni Nabs, sabi niya, bawat live mo, brother, ginagawa kong MP3 tapos pinapakinggan ko habang nagwo-work kahit pa ulit-ulit di nakakasawa. Libre yan para sa inyo, Pilipinas. Libre para sa inyo. Hindi ako nagpapabayad sa pagpapatanong sa inyo. Ang dahilan kasi legacy ko ito. And I will one day die. And then people will still listen to the things that I have learned coming from the old people. So ipinapasa ko lang sa inyo yung mga bagay na natutunan ko galing sa mga matatanda at sa mga patay ng mga tao.
And I hope you can consider it as a form of alay ba? Alay. Pagmamalasakit ko sa kapwa-tao ko. Kasi sobrang konti na ng mga taong nagmamalasakit at karamihan sa mga tao, when they are outstandingly good at something, they are selling the knowledge. Ako naman, meron akong mga karunungan na ibinebenta, mga skill na ibinebenta, pero generally, yung question and answer, hindi ko talaga ibinebenta sa mga tao. Hindi ko binibenta. So kahit sino pa kayo, makinabang kayo, kahit chop-chopin nyo mga videos ko, okay lang, walang problema yun. Chop-chopin nyo mga videos ko, upload nyo sa kahit saan, bahala na kayo kung ano gagawin nyo sa mga videos. Ang importante sa akin, matuto kapwa-tao ko. Sige, next question. Sabi ni Ricardo Luis Gono Cruz Saculo, bukas pa po ba kayo? Pasarado na kami ngayon, baka di ka na umabon. Pasarado na kami ngayon. Ano na lang to, kumbaga public service ko na lang ito. Teka muna, anong oras na ba? 3:19 po. Ay, umaga na pala. Sige, ano na lang, kuha ka ng, siguro, 2 tanong. Go. Okay. 2 tanong. Para makapagpahinga na muna tayo, tapos kinabukasan magtitinda pa ulit tayo. Sige, next question. Ayan. Tanong po ni Devil, Boss, ano pong masasabi mo sa mga tatakbo ngayon at anong may papayo mo sila? Ano to ba ang quality para iboto sila? Una, palagay kong pinakamagandang quality, selflessness. Selfless. Kasi kahit gaano ka katalino, kung ang interest mo lang naman alam mo yun, kung ang interest mo lang pansarili mo lang, sarili mo lang importante, puro ikaw, yung sarili mo, yung bulsa mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung maliit na circle na ang tawag mo pamilya, yun lang talaga ang pinaka-importante sa'yo. Huwag ka na lang tumakbo sa politika, pamahalaan mo na lang ang pamilya mo at magnegosyo ka na lang. Huwag na. Kasi hindi naman makikinabang ang mga tao sa'yo, sasayangin mo lang yung posisyon, patatabain mo lang ang bulsa mo, napakatigas naman ang mukha mo diba? Babakbakin mo yung kalsada, alam mo namang hindi pa panahon para bakbakin yung kalsada dahil hindi naman sira yung kalsada, sasabihin mo preventive measure. Pero totoo, gusto mo lang talaga ilabas yung pera ng taong bayan, tapos paihirapan mo taong bayan sa sirang kalsada na dati namang ayos, na sinira mo, tapos patatagalin mo ngayon bago mag-eleksyon, tsaka mo lang papaayos, abuti ng taon. Sinira mo yung kalsada Ibubulsa mo lang naman yung pera. I-overprice nyo yung mga computer, i-overprice nyo yung mga volleyball, yung mga basketball, yung mga court, yung mga paggawa ng tulay at kung ano-ano pa. Tapos para lang maibulsa nyo yung pera, tapos hindi naman tatapusin yung project. Diba? Ibigay nyo na lang dun sa mga taong karapat-dapat na may malasakit sa kapwa-tao. Sana mag-ano naman kayo, maglingkod naman kayo ng tapat sa kapwa-tao. Understood na yun, meron na nga diba? Meron na nga, anong tawag dito? Meron na nga kayong pambulsa Understood na yun na mayroong certain percentage na pambulsa. Diba? SOP kung tawagin. Alam na namin yan. Oo, mga ordinaryong taong bayan, alam na namin mga ordinaryong taong bayan yung tinatawag yung SOP. Pero labas sa SOP, ipaglingkod nyo naman sa kapwa-tao, hindi putang ina, puro bulsa nyo lang yung pinatatabaan nyo. Katitigas naman ang mga mukha ninyo. Mga kapwa-tao naman, huwag kayong bumoto dun sa mga binibili yung boto ninyo kasi alam nyo babawiin lang naman nila yung pera sa politika diba? Pag masyado nang malaki yung nagastos ng politiko, alam mo nang babawiin lang yan yung pera. Sana bumoto ka naman ng maayos para umusad naman yung mga kinabukasan ng mga anak ninyo. Diba? Yung mga anak ninyo importante. Alam mo naman Alam mo anak mong importante. Alam mong anak mo importante. At alam mo hindi makikinabang ang anak mo sa mga korap na politiko kasi ang nakikinabang lang nun yung mga anak ng mga korap na politiko. Diba? Maawa ka naman sa susunod na lahi ng Pilipino. Tangina, wag mo na may benta yung boto mo. Magtrabaho ka ng maayos. Diba? Magsumikap ka. Para hindi mo na kailangan ngayon umasa sa mga politiko na binibili yung mga boto mo para lang mahalal sila na babawiin din naman nila pag naupo na sila. Masyadong malaking pera pinag-uusapan dyan, Pilipinas. Masyadong maraming pera pinag-uusapan dyan. O tignan mo, nakikita mo naman ngayon, di ba? Si Diwata tumatakbo, kumakampanya. Pang 4th seat daw siya. Pero alam mo naman, ginagamit lang naman ng mga politiko yun Alam mo, ginagamit lang ng mga politiko yan. Kung sino man yung na first at saka second seat, yun yung dapat kilalanin mo kung sino ba sila. Kasi malamang nagbayad lang yan kay Diwata. Kasi si Diwata, masyado rin namang matakaw sa pera. Diba? Masyado rin matakaw sa pera si Diwata Kahit kaninong pera, tinatanggap niya lang yan ang tinatanggap Tapos pinakikinabangan naman siya ng kung sino man. Bakit? Syempre, sikat nga kasi si Diwata diba? Konting pangalan lang na Diwata, biglang putok agad yung video. Kita nyo naman yung nangyayari, diba?
Pilipinas, matuto ka. Sana, sana pumili naman kayo ng mga maayos sa politiko. Kayo namang mga politiko, sana ayusin nyo naman yung serbisyo nyo. Hindi lang para sa mga sarili nyo, hindi lang para sa mga anak ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, kundi doon sa mga constituents na pinaglilingkuran ninyo. Kaya nga tinawag na public servant, tanginan nyo naman di ba? Nakakainis. Naiinis ako kasi may mga kilala talaga akong personal na mga politiko, tangina crap talaga eh. May mga personal akong kilalang politiko na halos walang napakinabangan yung mga taong bayan sa paghahalal sa kanila sa posisyon. Walang nagbago sa paligid. Wala. Yung mga wala pa ring street lights, wala pa ring street lights. Yung mga kalsadang pinabakbak nila, taon na binibilang, putang ina, wala pa rin sa hulog. Nagkaka-traffic na. At naman nakaka-pinaka-bad trip talaga dyan. Yung putang inang mga mayor na yun, at saka yung mga yung mga, lalo na yung local government, tangina, kitang-kita mo eh. Parang, hindi ba kayo dumadaan doon sa mga kalsadang binakbak nyo? Hindi ba kayo nai-inconvenience pag sobrang traffic doon sa pinagbakbakan ninyo? DPWH, hindi ba kayo dumadaan doon sa kalsadang pinabakbak ninyo na hindi nyo pinapaayos, taon na binibilang? Hindi ba kayo dumadaan doon? Hindi ba kayo nai-inconvenience? Hindi ba kayo nabubuisit doon sa putang inang traffic na kayo rin naman ang gumawa kasi binakbak nyo yung kalsadang maayos naman? Tangina, nakakaburat eh. Nakakaburat. Alam mo naman eh, tangina, kaya pinabakbak lang naman na yun para putang ina. Alam mo yung mga negosyo kasi nila naka-front doon, nagkukunya-kunyarian lang napapabiding. Pero totoo, kung hindi man sa kanila, sa tropa nila yung putang inang nanalo sa bidding. Tanginang yan. Nakakaburat. The last question pa ba tayo? Okay na yun. Go, may last question ka pa? Okay. Tanong po ni Briondel Oxales, have you ever had deepest fear come true? Tangin na, napaisip ako ron. Wala na kasi akong takot ngayon eh. Siguro nung bata ako, yung mga bagay na nagkatotoo sa panaginip ko, pero hindi sa totoong buhay, pero sa panaginip ko. Pero ngayon kasi wala na eh. Wala na akong takot sa kahit na bukod sa maabutan ako ng kamatayan na hindi pa ako lapat sa paningin ng Diyos eh. Yun lang eh. Yun lang yung kaisa-isang takot ko. Wala na akong ibang takot eh. Kasi sa kamatayan, sa gulpi ng mga tao, suki ako ng gulpi. Death threat, suki rin naman ako ng death threat. Hindi na ako takot sa kamatayan eh. Sa kayang gawin sa akin ng tao, hindi na ako natatakot eh. Sa mga pwede pang mangyari, wala na rin akong takot eh. Yung pakiramdam na okay, kung halimbawa, mapatay ako, okay lang sa akin. Kung halimbawa, yung mga kasama ko ma-diagnose na may cancer, ganun, o mamatay sila for whatever reason, okay lang din sa akin. Kasi alam ko magkikita-kita naman kami sa kabilang buhay. Sila, takot sila para sa sarili nila. Pero ako, hindi ako takot na mawalan eh. Kasi naaalala ko yung mga panahon na nawalan na ako ng masyadong maraming kaibigan, na manhid na yung puso ko. Kasi alam ko magkikita rin naman kami sa kabilang buhay. Alam ko magkikita rin kami sa kabilang buhay. Ang pinakamalaking takot ko, na hindi pa nagkakatotoo, na sana sana talaga wag magkatotoo. Yung maabutan ako ng kamatayan na hindi pa ako lapat sa paningin ng Diyos. Kung sino man siya. Yun ang pinakamalaking takot ko. Kasi ang ibig sabihin nun, I have come so far in life just to fail in the end. Masyadong malayo yung narating ko sa buhay. Ang latang hindi mo alam kung gaano kalayo na yung narating ko eh. O yung lahat ng mga experience mo, Gil, ikaw mismo personal, kasi bata ka pa naman, sama mo na lahat ng experiences nitong mga empleyado natin, sama mo na yung mga experiences ng ilang mga customer natin, pagsamasamahin nyo lahat ng mga experience nyo, wala sa kalingkingan ng mga bagay na naranasan ko sa buhay. Kaya nga napapagtanungan ako ng mga tao ng maraming iba-ibang mga bagay. Diba? Yung alam mo yung sa mga bagay na legal at sa mga bagay na illegal, alam ko yung magkabilang mundo. Kahit papasukin mo ako sa legal o sa illegal, alam ko paano mamaniobra yung sarili ko. Uusad ako sa magkabilang panig ng lipunan. Sa masama at sa mabuti. Alam ko kung paano. Alam ko, gaya ng sabi ni Pablo, alam ko ang lihim ng kagutuman, alam ko rin ang lihim ng kabusugan. Alam ko yung lihim ng magkabila. Yung gutom at ng pagkabusog. Yung kayamanan at kadukhaan.
Yung hirap at yung sarap at yung mabuti at yung masama. I can thrive in both situations. Pero ang pinakamalaking takot ko, yung pinakadulo. Yung kulang, tinimbang ka ngunit kulang. Yun ang dahilan kung bakit nagsusumikap ako. Kasi, ito hindi ko makakalimutan, isa sa mga pinakamalalaking takot ko. Aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan. Kung mapapahamak naman ang iyong buhay, sapagkat anong kaya mong kapalit ng iyong buhay? Aanhin mo na makamtan mo yung buong sanlibutan, tangina, with all its riches and majesty. Aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Sa'yo ang Russia, sa'yo ang Amerika, sa'yo ang Pilipinas, sa'yo ang India, sa'yo ang China, at lahat ng kayamanan ng mundo, sa'yo. Pero mapapahamak ka pagdating sa dulo. Yun ang pinakamalaking takot ko, na sana wag magkatotoo. Kaya nga request ko sa inyo, kung meron man kayong maipapalit kapalit ng mga bagay na libre na ibinibigay ko, sana maalala nyo ako. Yun lang. Yung pag-load nyo sa gabi, pag magdadasal na kayo, sana maalala nyo ako. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman ako lumitaw sa internet na mukhang siraulong tao, tapos mabuting tao pala ako. Hindi nyo alam kung anong mga bagay na nagawa ko sa buhay ko. Hindi nyo alam kung gaano kalaking mga kasamaan ang nagawa ko para lang makaabot sa ganitong level at antas ng talino. So, meron man akong hingi galing sa inyo, gawa lang ng pera nyo. Kung ano yung meron sa inyo yan. Dadagdagan ko pa. Tuturo ko sa inyo kung paano kumita ng marami. Kung ano yung meron sa inyo yan. Dadagdagan ko pa. Ang hingi ko lang sa inyo pabalik, sana maalala nyo ako sa mga panalangin nyo. Para hindi mangyari yung pinakamalaking takot ko. Magandang umaga sa Pilipinas. Mahal na mahal kita.